Anong season ka na sa buhay mo? Bilang isang tatay, anong season na ang pamilya mo? Bilang isang mister, anong season na kayo mag-asawa? Bilang isang magkasintahan, what season are you? Kapag nakuha mo yung ituturo ng Diyos ngayon, I'm just a speaker, amen? I don't have a message, my message comes from Him. Speaker lang ako, sinasabi ko lang yung pinapasabi ng Panginoon according to the Bible. Kapag isang tatay, hindi mo nakita yung season ng anak mo, baka hindi mo siya magabayan. Bilang isang mister, hindi mo nakita yung season ng pamilya mo, baka dumadaan ng testing yan, hindi mo alam. Baka bine-bless ka na ni Lord, hindi mo pa alam. It is very important to know your season. Somebody say season. Ang sabi ng Bible, everything under the earth has a season. A season to give birth, a season to die, a season to laugh, a season to cry, a season to give, a season to take. Ang buhay may season. Ang panalangin ko for the next 38 minutes, makita mo ang season mo. Somebody say amen. Let's talk about the life of David. Kilala po natin ito, si Haring David. Amen? Alam mo yung pinikulang David versus Goliath. It's a Sunday school preaching, pero pag ito inaral mo at ito in-apply mo sa iyong buhay, makikita mo ang tagumpay ng Panginoon na itinago niya sa iyo. Meron dito naglilihi. Hindi lang malaki ang tiyan mo. Nagbubuntis ka. Taas ang kamay. Hagurin sa likod. Hagurin mo yung katabi mo sa likod. Sabihin mo, may lapad na kagulot. Kakatudtud. May season para matulog. Pero may season para bumangon. Taas ang kamay. Hagurin yung katabi. Sabihin mo, may lapad na kagulot. Kapag nakita mo yung season mo at nag-respond ka sa season na yan, then blessing will follow. Lagi mong tandaan, do not try to become successful, no? Success is not about what you are doing. But success is what you are becoming. Meron ka bang nakitang sanggol nung pagkasilang niya, graduate na ng engineer? Wala. Meron ka ba nakita? First year college, nag-enroll ng engineer, kinabukasan, graduate na? Hindi. May process. May season. So when you enter a school, hindi ka marunong magsulat. Hindi ka marunong magbasa. Magiging prep ka, grade 1, high school, until college. So every time you go to school, it's not about what you are doing, it's about what you are becoming. Pagpunta mo sa church, hindi ho tayo religion dito, na makikinig ka lang, magtatas ng kamay, para bagang ginawa mo lang yung routine. No. Every time you come to church, every time you pray, every time you read the Bible, something inside you is changing. You are becoming. Dati ka nagmumura, pumunta ka na sa church, natuto ka na mag-pray, natuto ka magbasa ng Bible, hindi mo napansin, hindi ka na nagmumura ngayon. Why? Because you are becoming. Tama? Dati pumunta ka sa church, wala kang pangarap. Amen? Wala kang plano sa buhay. Pero sa kakapakinig mo ng salita ng Diyos, unti-unti nangangarap ka na, nagpaplano ka na, you are becoming. Somebody say amen. So, ang tagumpay, hindi mo makikita yan sa ginagawa mo. Ang tagumpay, yung nababago ka. Somebody say amen. So, every season in our life is very important. Si David, hindi siya nagsimulang hari kaagad. May mga season sa buhay niya. Ngayon, season mo ngayon na mahirap ka. Pero sabihin mo sa katabi mo, huling mahirap ka na sa pamilya mo. Taas kamay, taas. Taasin niyo po, yan lang trabaho mo. Gamamay, nakaupo ka. Hagurin mo yung katabi mo, sabihin mo, huling mahirap ka na sa pamilya mo. Kung galing tayo sa kahirapan, huling mahirap ka na. Wala nang lalabas na mahirap sa'yo. Hallelujah. Taas ang kamay. Taas. Hagurin ang katabi sa'yo mo. Huling mangungutang ka na.
Kung ikaw, nangutang ka ng pambayad ng ilaw, pang-aral ng mga anak mo, huling mangungutang ka na sa pamilya mo. Kung ikaw, marami kang 5-6, huling may 5-6 ka na sa pamilya mo. Wala nang mangungutang na lalabas sa lahi mo. Huli ka na. Pasa kamay, hagunin ang katabi sa'yo mo, huling 5-6 mo na yan. Amen. Why? Kasi you will become. Kung magulo ka, nangungutang ka, may bisyo ka, mahirap ka, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pagsunod mo sa Panginoon, sa paglilingkod mo sa Panginoon, wawasakin ng Panginoon ang daloy na yan at maglalabas ka ng bagong lahi. Kaya taas ang kamay, lagay mo sa mukha mo. Kung pangit ka, huling pangit ka na sa pamilya mo. Kasi kaya tayo naging pangit, ang daming problema eh. Daming binabayaran. Pero yung mga anak mo, tingnan mo si Gemma. Gemma, ano pangalan ng anak mo? Kay? Kay, tayo ka nga. Harap ka sa kanila. O yan po anak ni Gemma tsaka ni JR. Ang ganda, hindi ka mukha ng magulang niya. Joke lang. Why? Kasi yung mga, salamat, yung nanay at tatay niya, nakakilala na kay Lord eh. May prayer na sa bahay. May worship na sa bahay. Nag-aayos na. Kaya tingnan nyo kanina si Karen. Ang ganda. Hindi ka mukha. Si Carla, nakita niyo si Carla? Hindi ka mukha ni Gary. Joke lang. Well, sabi, ibang lahi ka na eh. Kasi dati pag may problema ka, natataranta ka, naghahanap ka ng tali. Ngayon hindi, pag may problema ka, hindi halata. Tingnan mo yung katabi mo, 50 lang laman ng bulsa niyan. Pero hindi halata. Tanungin niyo bakit? Kapampangan. Ren, Kapampangan, nagkangalalang pera, mamais lang. Why? Marunong na mag-handle ng problema. Abay, every time you read the Bible, hindi ka nagpupuno ng katalinuhan. When you read the Bible, nagbabago ka ng kaisipan. Because every season in your life will renew your belief system. Success is a result of your belief system. Failure is a result of your belief system. Kaya ka nagtatrabaho ngayon, belief system mo yan. Hanggang ngayon, kinukumbinsi mo ang sarili mo, minimum wage, makakapagtayo ako ng bahay, belief system mo yan. Kaya ka negosyante ngayon, belief system mo rin yan. Your environment is a result of your belief system. That's why every season in your life will renew your belief system. Amen? Every season in your life will require a fresh anointing. Ang ibig sabihin ng anointing, hindi ho magic yan, hindi po agimat yan. Ang anointing, ito ay kapangyarihan ng Diyos, katalinuhan, kakayahan na ibinibigay ng Diyos sa iyo sa season na yan para mapagtagumpayan mo. Maglalagay ang Diyos ng isang problema sa harap mo. At yung problemang yan, protection mo. Hindi ka makakalagpas dyan dahil may problema. Ang ibig sabihin, hanggat hindi mo na overcome, hanggat hindi mo na nasosolve, hanggat hindi mo na aayos ang problema na yan, hindi ka pwede sa next level mo. Dahil kapag nag-next level ka, nang hindi mo na ayos ang problemang yan, guguluhin mo lang ang next level mo. Ang pagpapalang hindi angkop ay nagiging sumpa. A blessing, a boyfriend nang wala sa panahon, nag-asawa kang wala sa panahon, nagkaanak ka nang wala sa panahon, yumaman ka nang wala sa panahon, hindi yung pagpapala yan. Kaya every season will require a new belief system. Kaya ngayon, nangangaral po ako sa pamamagitan ng salita ng Diyos, binabago ng salita ng Diyos yung kaisipan mo. Somebody say amen. Ang goal ko, baguhin ang kaisipan mo at ang kaisipan ni Kristo at ang salita ng Diyos ang maging kaisipan natin. Kaya taas ang kamay, hagurin ang katabi sa mo. Huling may sakit ka na sa pamilya mo. Diabetic, cancer, myoma, ulcer, arthritis, huli na yan. Hindi nadadaloy sa mga anak mo yan. Hallelujah. Amen? Somebody say amen. Basahin natin ang kwento ni David. 1 Samuel chapter 17, 32 to 37. Ang aaralin natin ngayon ay ang buhay ni David. Si David na makapangyarihang hari, hindi siya nagsimula bilang hari, no? May pinagsimulan siya. In fact, ang sabi ng Job chapter 7 verse 8, kung mailalagay mo kapatid, amen, that though you started small, you will end in much.
Tagalugin ko, Job 7 verse 8. Nagsimula kang maliit, matatapos kang mataba. Parang ganyan. Amen? Nagsimula kang maliit, magtatapos kang maunlad. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ngayon lang yan. Taas kamay. Hagurin na katabi mo, ala na ka na naman pera. Sabihin mo sa kanya, ngayon lang yan. Somebody say amen. Tama, pakita nga natin, Job 7 verse 8. Amen, nagsimula kang maliit pero magtatapos kang malaki. Si David, hindi siya nagsimulang hari, hindi siya nagsimulang warrior, nagsimula siyang maliit. Nagsimula siya kahit siya, hindi siya naniniwala sa kanyang sarili. Nagsimula siya na kahit ng kanyang tatay, mga kapatid, hindi naniniwala. Nagsimula siya na walang naniniwala sa kanya, pero ang Diyos naniniwala sa kanya. You may doubt yourself, your husband may doubt you, people around you may doubt you, but I'm here to tell you, wala pang naniniwala sa'yo, hindi ka pa naniniwala sa sarili mo, naniwala na ang Diyos sa'yo. Kaya buhay ka. Amen? Kaya ginamit ng Diyos ang tatay at nanay mo para iluwal ka. Ang totoong pinanggalingan mo, hindi sa tatay at nanay mo. Sila'y nagamit na kasangkapalan. Pero ikaw ay nanggaling sa ating Diyos, Amang nasa langit. Hallelujah. Kaya inilabas ka. May tiwala ang Diyos sa'yo. Meron akong isang disciple, nagkaroon ng maraming problema. Pinuntahan ako, galing sa malayong lugar. Isa lang ang gusto niyang marinig. Sabi niya, Dad, do you still believe in me? Sabi ko, I never doubted you. Yung mga pagsubok na yan, para sa akin, yan ay sintomas na may panawagan ka sa Panginoon. And I still believe in you. I'm here to tell you, God still believes in you. Kahit marami kang problema, marami kang sablay, marami kang pagkakamali, ikaw at si Lord lang ang nakakaalam, I'm here to tell you, naniniwala pa rin ang Diyos sa'yo. Hindi pa rin sumusuko ang Diyos sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, taas kamay. Hagurin mo yung likod niya. Sabihin mo sa katabi mo, may lapad na kagulot. Sabihin mo sa katabi mo, bawasan ng higa. Let's read, amen? 1 Samuel 17:32 verse 37. Ito na yung time na si David is about to rise. Ito na yung time na yung mga pangarap niya, pinagpe-pray niya yung panawagan ng Diyos, malapit nang matupad. Alam mo na may magandang mangyayari dahil may mga problema kang hinaharap. Ito yung time na ang mga Israelita at ang mga Pilisteo nagkita sa isang lugar at merong digmaan. Amen? At sa mga Pilisteo, meron silang tinatawag na champion o mandirigma. Ang pangalan niya ay si Goliath. Isang higante. Amen? At ang sabi ng higanteng ito, mga Israelita, huwag na tayong mag-away ng maramihan, mag-one-on-one na lang tayo. Ako ang lalaban para sa mga Pilisteo. Pumili kayo ng lalaban para sa inyo. One-on-one na lang. Pag nanalo ako, magiging alipin namin kayo. Pag nanalo ang champion nyo, magiging alipin kami. Ang problema, walang gustong humarap kay Goliath. Why? Ang laki niya. Tayo pa naman mga Pilipino, ang height natin, 9'2". Nahinto. Kaya dito, tayo ay mga cousin. Magkakasing laki. Sino ang lalaban sa isang higante? Lahat sila takot. Magkakaroon ng problema na ikaw lang ang makakasolve. At pag nasolve mo yan, dun magsisimula ang manifestation mo. Kaya huwag kang aatras sa problema. Taas ang kamay. Hagurin ang katabi. Kamamatras kayong problema. Huwag mong tataguan ng problema. Harapin mo ang problema. Lalo na kung pagmumukha natin yan. Somebody say amen. Again, magkakaroon ng problema, aberya sa kumpanya, sa trabaho, sa negosyo, kung nasan ka, and the Lord will give you the anointing to solve that. Yun nangyari dito. Amen? Ang sabi rito, don't worry about this Philistine. Ang sabi ni David, mahal na hari, sino ba yung uncircumcised na paganong yan, na iniinsulto ang Israel at iniinsulto ang Diyos? Who is this uncircumcised Philistine? Ano ang ibig sabihin ng uncircumcised sa Tagalog? Hindi. Sa Kapampangan,
supot. Oy, ang lalaki, tawagin mo ng bakla, kaya pa niya yan. Pero ang lalaki, tawagin mong supot, subukan niyo akong tawagin supot. Uhubarin ko yung pagkapastor ko. Ang sabi ni David, sino ba yung supot na yan? Samantalang higante, kinatatakutan ng lahat. Pero si David, hindi siya natatakot. Sabi ni David, tatalunin ko yan, mahal na hari. Ang sabi ni hari, paano mo sa tatalunin? Sabi niya, don't be ridiculous, wag kang ambisyoso, David. Higante yan. Amen? There is no way that you can fight this giant. You cannot win. You're only a boy. Paano mo sa tatalunin, David? Una, ang bata-bata mo. Ikalawa, hindi ka na makasama sa army ko, ha? Hindi ka kapitan, hindi ka general, hindi ka mandirigma, hindi ka swordman, hindi ka archer. Ano alam mo? You're not fit for this. Hindi nila alam. They did not see you train in the secret place. They did not see when you are crying alone. They did not see how you battle depression alone. They did not see when you're about to take your life away. They did not see that. Pero nakita ng Diyos ang mga silent night mo, ang mga pag-iyak mo, ang development mo. Kaya alam ni Lord kung kailan kanya ihaharap. Hallelujah. Taas ang kamay, taas kamay. Hagurin ang katabi sa mo, you're born for this. In fact, akala ng demonyo, binigyan kanya ng problema. Hindi alam ng demonyo, binigyan kanya ng platform, binigyan kanya ng promotion, kasi greater is He that is in you than it is in this world. Sabihin mo sa katabi mo, you are born to solve that problem. Tas kamay, hagurin mo yung katabi mo. Sabihin mo, you are born to solve that problem. Hindi ka pwede, David. What men disqualify, God qualifies. Somebody say amen? Amen? Hindi mo siya matatalo dahil siya ay mandirigma buong buhay niya. Pero ang sabi ni David, verse 34, hindi mo ba alam, galing ako sa CSLG Church. Hindi mo ba alam, nag-online prayer ako umaga? Hindi mo ba alam, nagsa-Sunday service ako every Sunday? Meron pa akong cell group, meron pa akong ILD. Hindi mo ba alam, may unang at kumot na ako sa simbahan, doon na ako nakatira. Sabi niya, but David persisted. I have been taking care of my father's sheep and goats. Tinuruan ako ng Panginoon, mamahala sa kakaunti, sa marami. Yung mga pinag-pray ko, inalagaan ko. Hindi ako kamukha ng mga iba na after nila makuha yung prayer nila, trabaho, negosyo, pinabayaan yun. No! Lahat ng binigay sa akin ni Lord, nag-manage ako ng maigi. God will not give you more, but He will help you to manage. Can I repeat myself? Stop asking God for more, but start asking God to help you to manage. Sabihin mo sa katabi mo, mamahala ka. Tama? Ang magaling na namamahala, yung dalawa nagiging tatlo. Yung tatlo nagiging anim. But David persisted, I have been taking care of my father's sheep and goats. When a lion or a bear comes to steal a lamb from my flocks, I go after it with a club and a lamp, and I get it from its mouth. And if the animal turns on me, I catch it by the jaw and club it to death. Pag dumarating ang kaaway, ang mga leon para kunin ang mga tupa, hindi lang ako nanonood, hindi lang ako umiyak, hindi. Hinahabol ko yung leon na yan. Kung yung tupa nasa bibig niya, kukunin ko yung tupa sa bibig ng leon. At kukunin ko ang kanyang ulo at ito'y ang pagpapaluin hanggang sa mamata. David became a warrior. Panonoorin mo na lang ba ang demonyong wasakin ang buhay mo at pamilya mo? Panonoorin mo na lang ang demonyong sirain ang alak, sigarilyo, bisyo, pamilya mo? Kaya ang sabi ni David, pag dumating ang leon at kinain ng tupa, kinukuha ko ang tupa sa kanyang bibig, inililigtas ko. At tinatabak ko sa ulo hanggang sa mamatay. David was a fighter. Amen? Kaya ka nakarating dito because you are a fighter. Walang nakakita nung lumalaban ka mag-isa. But I'm here to tell you, nakita ng Diyos na pinaglaban mo ang tatay mo, ang nanay mo, ang asawa mo, anak mo, habang nakaluhod ka. Sabihin mo sa katabi, you're born to solve that problem. Somebody say amen? Tapos sabi niya rito, amen, I have done this. Ginawa ko to. I have done this to lions and bears. At yan din ang gagawin ko sa Pilisteyong ito.
Siya na nangiinsulto sa Diyos nating makapangyarihan. Amen? The Lord rescue me. May kasaysayan siya. Amen? Kaninang first service, kumusta ka, brother? Sabi ko doon sa member natin, okay po, pastor. Pastor, 5 araw ko nasa hospital. Ano nangyari? Sabi ko, pastor, yung puso ko tumigil sa pagtibok. 10% na lang yung tibok ng puso ko, pastor. Talagang hinahabol ko hininga ko. Pagod na pagod ako, gasa nakatulog ako. Pero pastor, habang hinahabol ko yung hininga ko, nananalangin ako, nagdi-declare ako. Dinideclare ko yung blood of Jesus. Hanggang sa makatulog ako, akala ko, pastor, patay na ako. Nagulat ako, nagising ako, pastor. Eto ako ngayon, nasa Sunday service. May karanasan siya kay Lord na wala ang takot niya sa kamatayan. Somebody say amen? Napatunayan niya na walang imposible sa Panginoon. Pinag-pray ko, tandaan mo to, Ezekiel 36:26. The Lord will take away your stony, stubborn heart, and He will give you a new and tender heart. Pagagalingin ng Panginoon ang puso mo. Lumabas sa kanina, malakas, masaya, may confidence. Come on, the best club, may karanasan. Amen. Nandito ba si Rika? Nandiyan ba si Rika? Rika. Is Rika here? Nandiyan ba si Rika? Ayun, Rika, come here, Rika. Nandiyan ba si Rika ito? Rika, come here. Palapan natin si Lord sa buhay ni Rika. Come here. Rika, in 3 minutes, could you tell me your story? Sa kanila. Go. Harap ka sa kanila. Good morning po. Ako po si Rika po. Nadala po ako sa hospital po nung last Thursday po kasi po sa mukha ko po, so namamaga po siya, so hindi po alam, it's either baka daw po bukol, infection, or baka po daw po maparalisa yung mukha ko since mahina po yung parang nerves ko po dito and nadatamay na po pati yung katawan ko po. So kumbaga dito po, yung half po is parang mahina po or malapit nang maparalisa. Pero pinag-pray po ako ni Pastor po last Sunday. Pumunta po ako dito habang maga po yung mukha ko. And yun nga po, nagpa-check up po din ako no Saturday. So, kumbaga, pumunta po ako Sunday para mag-pray po. And nung Sabado po, napa-CT scan po ako. So, dalawa po yung tinitingnan. It's either sa ulo po and yung dito po. And glory to God po, yung CT scan po, wala pong nahanap na bukol, wala pong infection or kahit ano po. So, nagagamot na po siya ngayon and yung dating hindi po ako nakakapagsalita, yung dating hindi po ako nakakangiti, ngayon po, nasa harap niyo po, sinishare po yung testimony kung paano po ako pinagaling ni Lord and paano pinakita ni Lord na walang imposible kapag nagsaserve ka po. Saka muna. Tas natin kamay natin, Lord, nilalapit namin si Rika sa'yo. We declare continuous and permanent healing by the blood of Jesus. Amen. The glory is yours, Lord. Amen? Do you imagine, maga? Kabata-bata. Pero ang imposible sa tao, sa Diyos, walang imposible. Amen? Itaas ang kamay, ilagay sa katabi sa mo, in Jesus' name, I declare healing, and I declare protection upon you, from your head unto your feet, all the organs in your body, be strong and be healed. Clap your hands for Jesus. Amen? So si David, meron siyang karanasan. May karanasan siya sa Panginoon. Kaya ano man dumating na problema sa kanya, oy, yung bear nga, natalo ko, yung lion, natalo ko, ikaw pa kaya, Goliath? Amen? Uy, sakit ka lang ng ulo, hilo ka lang. Dati nga, na-stroke na ako, gumaling ako. Wala talaga akong kausap dito. Taas ang kamay. Hagurin ang katabi sa mo, ang Diyos na nag-ingat sa'yo kahapon, siya rin ang Diyos na mag-iingat sa'yo ngayon at magpakailan. Palakpakan mo si Lord. David had a track record with God. Sabi niya rito, the Lord will rescue me, mahal na hari. Pipigilan ka ng hari. Hindi na nga siya lalaban, pipigilan ka pa. The Lord will rescue me from the claw of the lions and bear, and He will rescue me from this Philistine. Ang sabi ng mahal na hari, Saul finally consented. All right, go ahead, and may the Lord be with you. There are 3 seasons in your life
that every season will bring new mindset, every season will bring new anointing. Hindi pwedeng isang beses ka lang magbago ng kaisipan. Hindi pwedeng isang call to altar ka lang dito. Hindi ka a-anoint ni Lord ng isang beses lang. David was anointed 3 times. Every next level, every business, every venture, every promotion will require a new mindset and a new anointing. Iba yung nag-a-attend ka dito. Iba yung anointing na magsisell leader ka na. Iba yung nakikipagtrabaho ka, iba yung magninegosyo ka na. Ibang level yan. Ibang anointing yan. Iba nung nag-aaral ka, ngayon ibang magtatrabaho ka, ibang level yan. Every next level will require a new belief system. Every next level will require a new anointing. Bro, pakita mo yung pinakadulo, yung 3. Isahan na natin. Amen? Ito yung 3 bagay na yan. Bro, pakita mo yung pinakadulo. Amen? These are the 3 seasons in your life. Amen? Yan po. These are the summary of life seasons and anointing. Una, ito yung unang season mo. A season of discovery and preparation. The second season in your life, this is what I call the hardest season. The season of testing and the season of proving. Pag nalagpasan mo yung 2 season na yan at tinanggap mo yung 2 anointing na yan, makakapunta ka sa season of manifestation or what I call the full anointing. Yung una, the season of discovery and preparation. Inanoint si David, walang nakakaalam. Inanoint si David in secret. Ang sabi ni Samuel, David, if you have a picture there, David, ibubuhos ko ang anointing na to. Ikaw ang susunod na hari ng Israel. Pero inanoint siya, walang nakakaalam. Hindi alam ng mga general, hindi alam ng mga negosyante, hindi alam ng mga prinsipe, walang nakakaalam. Meron ka bang ganyang moment? Na lubog ka sa utang, may sakit ka, may karamdaman ka, ang gulo ng buhay mo, pero nanalangin ka, nakabasa ka ng Bible, narinig mo, anak, magtatagumpay ka dyan. Walang nakakaalam. Kayong 2 lang ni Lord. That's a season of discovery. Somebody say amen to that. Ito yung season na wala ka pang napatunayan, wala pang naniniwala sa'yo, walang-wala ka. You started little, pero may ganyang moment ka. A season of discovery. Sa season of discovery and preparation, you need to discover God in your life. Amen? Ang sabi ng Bible, those who know their God will do great things. Bro, pakita mo nga yan, Daniel 11, if I'm not mistaken. Ang mga taong kilala ang Diyos, sila ang magtatagumpay. May sakit, may karamdaman, kilala mo ba siya bilang Jehovah Rapha, manggagamot? Wala kang finances, baon ka sa utang, sa kahirapan, kilala mo ba siya bilang Jehovah Jireh? Ikaw ay may stress, anxiety, kilala mo ba siya bilang Jehovah Shalom, the God of peace? This is the moment where you must discover God in your life. Sa lahat ng tatay, nanay, please, kabisaduhin mo to. Kasi lalaki yung mga anak mo, hindi mo alam yung season nila. Anak, habang bata yan, tandaan mo ang Diyos ang tagapagligtas natin. Ang Diyos ang provider natin. Umaga bago kumain, mananalangin tayo sa Panginoon. Tinutulungan mo ba yung anak mo to know that God is powerful? Tinuturuan mo ba siya that God is your source? This is a season of discovery. You must discover God on this season. This is the time where you are praying. This is the time where you are reading the Bible, looking and locating yourself in the Scripture. Na every time you come, every time you read, every time you pray, nadidiscover mo ang kapangyarihan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos. Nadidiscover mo sarili mo. Napatunayan ko na hindi lahat ng gwapo nag-aartista, ang iba nagpapastor. Alam niyo po, nung ginagawa ang building na to, talaga nangangailangan tayo ng malaking pera. Bibili ng lupa, papademolish, kailangan ng malaking pera. Nakatanggap po ako ng tawag kay Bentan. Kilala niyo ba si Bentan? Si Bentan, yung may-ari ng bench. Tinawagan ako. Sabi niya, Pastor, bumibili pala kayo ng simbahan, ng lupa. Opo, sabi ko. Nakaipon na ba kayo? Wala pa nga, sabi ko. Magkano ba kailangan mo? 10 milyon eh. Pastor, gusto mo, meron kaming show sa Cuneta Astrodome. Anong show yan? Yung mga underwear ng bench. So, nangangailangan ako ng modelo. Magkano bayad? 10 million. O, pwede ako dyan, sabi ko. Sige, Pastor, isuot mo lang yung boxer.
Tapos, lalagyan namin ng oil ang katawan mo, lalagyan kita ng pakpak, rumampa ka lang. Magkano uli? 10 million. Sige, sabi ko gano'n. Pinigilan lang ako ng asawa ko, sabi niya, kahiya-hiya. Napatunayan ko na hindi pala lahat ng gwapo, nagiging artista. Joke lang po yan. Kasi seryoso kayo masyado eh. Eh kung hindi ko na-discover yan, alam niyo ba si yung sa Batang Quiapo, ang pangalan nun? Alam mo, hindi naman si Coco talaga, ako dapat dun eh. Bro, mas pinili ko ang pagpapastor para sa'yo. Kung pinili ko lang sarili ko, actions. Lord, nagpapatawa lang po. Pag hindi mo na-discover ang sarili mo, kung sino-sino ka na ngayon. Pag hindi mo na-discover ang sarili mo, mali mapapangasawa mo, mali magiging kaibigan mo, mali magiging kurso mo, mali magiging negosyo mo, kasi nakigaya ka eh. The only way to discover yourself is to return to the one who created you. Meron ako isang tiyahin, pinadalan po siya ng TV galing sa Canada, matagal na po ito. Nung pagdating ng TV, talagang nakabox, nakakahon, kahoy ha. Galing sa Canada eh. Yun ang mga unang TV, mga flat screen. Dati yung mga TV natin, ganito sila kayong likod, di ba? Para sindihan mo, ginaganon mo pa eh. Yun, ang nipis. Nilabas namin yung TV. Pagkalabas ng TV, sinaksak namin. Pagkasaksak sa TV, bang! Biglang pagsaksak namin, pumutok eh. Why? 110 pala. Lahat pala ng gamit sa Amerika at Canada, 110. Sa Pilipinas, 220. Sabog na yun. Amen? Nang mangyari yan naman yan. Tapos, paglabas namin, sumabog. Inalis sa saksak. Doon sa kahon, may nakita kaming papel. Ang tawag doon, manual. At ang unang nakalagay, be careful, 110. Do not plug to 220. Ano nangyari? Ang ganda nung TV, high-tech. Ang problema, hindi namin binasa yung manual. Ikaw, ang gumawa sa'yo ang Diyos, may manual ka. Hindi mo binasa. Taas ang kamay, taas. Hagurin ang katabi, sabog ka na naman. Kaya sabog ang buhay mo eh. Sumasabog ka. Bawat relasyon pinapatol mo. Bawat opportunity pinapatol mo. Sabog ang pamilya mo. Why? Hindi mo binasa yung manual. Pero tandaan mo, ang isang gamit, kahit gaano kasira yan, kahit sira na ang pesa niyan, pag binalik mo sa gumawa niyan, kahit anong pesa, kahit anong sira, kaya niyang gawin dahil siya gumawa. Kapatid, broken-hearted ka, huy, hindi huribaw ng kailangan mo. Broken-hearted ka, hindi bagong relasyon ang kailangan mo. Bankrupt ka, hindi bagong puhunan ang kailangan mo. Ang kailangan mo ay ang Diyos ma-involve sa buhay mo. Stop changing boyfriend. Stop changing partners. Stop changing business. Stop changing your hair. Stop changing your clothes. Stop changing jobs. Ang kailangan mo ay ang Panginoong Jesus ma-involve, maging sentro. A season of discovery. Ma-discover mo. Bakit? Na-discover ko po eh. Ang calling ko pala ay para magpastor. Amen? Nung nalaman ko calling ko, tumawag ang GMA, ABS-CBN, bench, tumawag lahat yan. Hindi ko pinatulan. Alam ko kasi, pastor po ito. Ay, wala talaga ako. Ang sabi ng first timer, bihirang pastor ito, ang kapal. Tandaan nyo mga kapatid, ang Kapampangan kahit walang pera, hindi halata. Mayabang ang Kapampangan. Joke lang. Amen? Dapat may season of discovery ka. Alamin mo. Pag nalaman mo kung sino ka, discover what is your gift. Discover what you have. Si David, sabi ng mahal na hari, paano mo tatalunin yan? Mandirigma na yan. Hindi ka naman magaling sa pana. Hindi ka magaling sa espada. Sabi ni David, bakit yung mga tao nyo magaling sa pana, magaling sa espada, ba't di lumalaban? Saan ka ba magaling? Tirador. Doon siya magaling eh. Sabi ni Saul, sige, lumabang ka. Ito yung espada ko, ito yung armor ko. Mahal na hari, I'm sorry. Hindi ko po kapad dyan eh. Anong gagamitin mo sandata? Tirador po. Na-discover niya, doon siya magaling. Amen? Ano nangyari? Walang armor, walang helmet, walang gold plate, walang shield. Ano meron? Tirador. Amen? Nung nakita siya ni Goliath, sabi ni Goliath,
Ano ba naman kayo? Isa akong mandirigma? Ang iaarap mo sa akin, bata? Minaliit. Alam mo, kahit minamaliit ka ng iba, minamalaki ka naman namin dito. Yun ang malaking pagkakamali ng demonyo. Minaliit niya ang krus ng Kalbaryo. Hindi niya alam, yun pala ang magliligtas sa atin. Yun ang magdadala ng pagkatalo sa kanya. Diniscover niya, hindi siya nakigaya-gaya. Meron dito, magaling ka sa negosyo, magaling sa pagtinda, magaling sa sales, magaling ka dyan. Pero yung iba, hindi dyan. Lahat tayo unique. Kaya kung ano ang pinagkatiwala sa ni Lord, doon ka gagaling, doon ka uunlad, doon ka asenso. Discover mo lang. Gumaling siya sa tirador. Tumakbo siya papalapit kay tinirador niya. Tinirador. Ano nangyari? Isang tira lang. Hallelujah. Bumagsak ang Discover God in your life. Joe, love, babes, honey, hindi mo ba napansin, nabili na natin ang lahat, pero wala pa rin kasiyahan. Wala ang Diyos sa buhay natin. Hindi mo ba alam na kailang boyfriend ka na kailang girlfriend ka na, pero wala pa rin kasiyahan. I was studying kahapon, Lord, ano bang greatest motivation? Para ma-motivate ko naman yung mga taong ito. I-motivate ko ba sila sa pamamagitan ng blessing na pag naglingkod sila, uunlad, aasenso sila? Pwede, sabi ni Lord. I-motivate ko ba sila na sila yung magiging leader someday? Pwede, sabi ni Lord. Lord, ano ba yung pinakamagandang motivation? Sabi sa akin ni Lord, when a person discover his purpose, that is the greatest motivation. Kapag nalaman mo ang purpose mo, hindi mo kakailanganin ng motivation. Because you have discovered why you are alive. Hindi na sa blessing, hindi na sa trials, hindi na sa testing, sa purpose na. Amen? Kaya ang taong may purpose, ang sabi in Acts chapter 4:36, when David fulfilled his purpose, he began to sleep. Ibig sabihin, nung na-accomplish na ni David yung purpose niya, doon siya namatay. Kaya hanggat ginagawa mo ang purpose mo, hindi ka mamamatay. A person who is doing his purpose is immortal. Ang taong ginagawa ang purpose, hindi naghahanap ng provision, hindi naghahanap ng promotion, hindi naghahanap ng presence. No, ang taong may purpose, sumusunod sa kanya ang provision, ang promotion, at sumasa kanya ang presensya ng Panginoon. Discover. Amen, hindi tayo para-parehas. Si David na-discover niya, tirador. Si Moises, ano na-discover ni Moises? Si Moises, na-discover niya, meron pala siyang hawak na isang staff. Amen? For the last 40 years, hawak ni Moises ang staff na to. Nasa disyerto siya. Nagkukulong siya. Hindi niya alam na ang staff na to ang gagamitin ng Diyos para palayain ang mga Israelitang inaalipin for the last 430 years. Learn to discover what do you have. Discover your gifts. Discover your talent. Discover your abilities. Discover it. Nung nalaman ni Moises na yung stop na to, pag tinaas niya, nahahati ang dagat. Pag tinaas niya, bumubukas ang langit, umuulan ng tinapay. Pag tinaas niya, bumababa ang apoy. When Moses discovered what he had, hindi lang siya ang na-bless. Lahat ng nakapalibot sa kanya, pinagpala dahil na-discover niya yan. Sabihin mo sa katabi mo, discover! What do you have? Amen? Discover what is in your hand. Discover what is in your house. Yung babae na sinisingil ng utang at walang mapambayad, ang sabi ni Elisha sa kanya, what do you have in your house? A little oil. Anong meron mo? Amen? Anong meron mo sa bahay? Itlog lang po. E di gumawa ka ng leche plan. Anong meron mo sa bahay? Rep lang po. Gumawa ka ng yelo. Anong meron mo sa bahay? Cellphone lang po. Magkano naman ang bulsa mo? 5,000 po. Sino rito may 5,000 ka? Taas. Wala kang... Taas. Amen? O, sige. 2,000 na lang. O, hindi ko po hihingin sa opening yan. Taas kamay. Sino may 2,000? Taas. O, sino may cellphone? Mamaya, pumunta ka sa Google. I-type mo, I have 2,000. What business can I open? May lilitaw doon. Lilitaw doon. Magtinda ka ng yelo. Gumawa ka ng ice cream. Bumili ka ng arena. Mag-bake ka ng brownies. Yung 2,000 na yon, next week magiging 4,000.
Bagong kaisipan na naman, bagong anointing na naman. I have 4,000. What second business can I open? Di ba? Papakita niya, drugs, shabu, bibigyan ka na naman ng bago. What do you have? Mga kapatid, may cellphone ka. Ang katalinuhan ng buong mundo nasa cellphone mo. Ano ginagawa mo? Alam mo, kung lahat ng picture sa cellphone mo mabebenta, milyonaryo ka na. Gamitin mo naman yan. Huwag puro TikTok. Amen? Meron, reporter sa GMA7, reporter siya. Meron siyang pera. Anong ginawa niya? Gumawa ng sariling sabon. Yung sabon na to, pag ginamit mo, kung kulay pula yung damit mo, magiging blue. Gumawa siya ng sabon. Ngayon, meron siyang sariling soap business. Ang pangalan ng business niya, Her Choice. Amen? Umunlad. Na-discover niya lang yon. Nasang kamay, hagurin ang katabi. Sabi mo, discover. Si Pastor Rafi, yung nag-train sa atin, ang negosyo nila, yung pampaganda. Mga sabon, mga derma. Ang ganda ng slogan niya. Meron silang yung pampaganda shop. Yung kilikili mo, pag kulay itim, ile-laser niya, magiging brown. May mga tagyawat ka, aalisin niya. Tapos yung slogan nila, ang ganda. Ang slogan nila, ang kapangitan mo, kabuhayan namin. Kaya salamat, pangit ka, may kabuhayan kami. Yun ang slogan nila. Na-discover nila yun. Sabi mo, discover. Kaya mamaya kayo mag-asawa, discover. Saan ba tayo magaling? Mag-away. Tingnan mo, paano mapagkakitaan yan? Somebody say, amen. Discover and prepare. Are you learning something? Amen. Yan ang first. Yan ang una. Season of discovery and preparation. God calls you privately. Ang tawag ko dyan, the first anointing. Ang sabi sa Samuel 16:13, Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brother. And the Spirit of the Lord came upon David on that day forward. Learn. Inanoint ka ni Lord in private. Wala pang may kilala sa'yo. Wala ka pang napatunayan. Pagyamanin mo yan. I-discover mo si Lord. I-discover mo sarili mo. I-discover mo yung ability mo. I-discover mo yung assignment mo. Then comes the next season. Yung next season, ginagawa mo na yan. Nagtatrabaho ka na, nagninegosyo ka na, naglilingkod ka na, nagsisimula ka na. But this season, the second season, pakita mo uling tatlo. This is the hardest. Malamang nandito ka. Mostly, maraming Kristiyano nakakahon sa second season. The season of testing and the season of proving. Yan po, mahirap yan. Amen? Yan yung susubukan ka ni Lord. Ano nangyari? Ang sabi rito, amen? Inanoint na si David, magiging susunod na hari ka. Ang problema, lalabanan niya na ang tatlo. The lion, the bear, and Goliath. Necessary, essential, ang lion, ang bear, at ang Goliath. Walang shortcut. Hindi mo madedelegate sa iba to. You cannot pray this out in your life. You cannot skip this in your life. You need to kill your lion. You need to kill your bear. And you need to kill your Goliath. Ano ba ang lion? Ang lion, private battle. Private struggle. Walang nakakakita. Habang nandito ka, mainitin pala ulo mo. Habang nandito ka, addicted ka pala sa sigarilyo, sa alak, sa sugal. Walang nakakaalam. Ikaw lang. Andito ka, addicted ka pala sa pornography. Ang tawag dyan, lions. Amen? May involved ka pala sa isang maling relationship. Lions. Chismosa ka pala. Wala siya rito. Sabi mo sa katabi mo, what the chuka? Ano yung mga yan, mga kapatid? Ang mga lions, they are symbol of hidden and internal battles. Private battles. Ang lion, somebody say lion. Ang isa sa mga symbol ng lion is pride. Sabi natin pride. It says in James chapter 4 and verse 6. James chapter 4 verse 6. And God will oppose the proud. Ang unang at pinakamatinding kalaban mo, hindi demonyo, hindi ibang tao, hindi sarili mo. Ang number one na matinding kalaban natin ay ang Diyos. Dahil ang sabi niya dyan, God oppose. Amen? Nilalabanan sa Tagalog, nilalabanan ng Diyos ang mga proud. Amen? Ang pride, ang ibig sabihin ng pride, masyado mong tinitignan ng sarili mo.
Ang pride, masyado mong iniisip ang sarili mo. Ang pride, wala ka ng Diyos, Diyos na ang sarili mo. Kapag may pride ka, lalabanin ka ng Diyos. Pride is putting everything at the center, and that center is you. Ang pride may dalawang senyales, arrogance. Sabi natin, arrogance. Ang arrogance, iniisip mo yung sarili mo, mas magaling ako dyan. Ay, tinuturo ni Pastor, kaya ko rin yan. Iniisip mo, mas magaling ka sa iba. Ay, mas magaling ako negosyante dyan, dapat ganito ginawa niya. Ay, naku, yung worship leader, key of C, sintonado, mas magaling ako magkanta. Yung kapitbahay natin, ay, mas magaling ako dyan. Yung arrogance, somebody si arrogance, iniisip mo, mas magaling ka sa iba. Yung namang shame, sabi natin shame. Shame is looking down on yourself. Naku, hindi ko kaya to. Kawawa ako, mahirap ako, hindi ko kaya to, bobo ako, mahirap. Shame. So, arrogance, iniisip mo, mas magaling ka. Shame, iniisip mo, kawawa ka. Arrogance and shame, both looks on yourself. Tama? Ang denominator nun, arrogance, nakatingin ka sa sarili mo. Shame, nakatingin ka sa sarili mo. Pag lagi mong iniisip ang sarili mo, that's pride. Amen? Araw-araw, ang pride parang balbas. Magshe-shave ka ngayon. Bukas, meron na naman. Magshe-shave ka. Araw-araw, pinapatay ang pride sa panalangin, sa altar, in Jesus' name. Battle siya. Kaya kapag pride, private battle. For example, may pride ka ngayon, kahit anong sasabihin ko, hindi mo tatanggapin. May pride ka. Hindi ka magagamit, hindi ka lalaki, hindi ka matuturuan. May pride ka. Hindi ka madedelegate, kaya mo, hindi ka naniniwala sa sarili mo, pride. Taas ang kamay. Ilagay mo sa sarili mo, say mo, pride, mamatay ka na. In Jesus' name. You need to defeat your bears. Yung mga bear, sabi natin bear. Ang bear, it is a symbol of heavy and unexpected trial. Ito, matindi to. Bigla darating sa buhay mo, yung pressure ng buhay. Pressure ng pagiging tatay, nanay. Pressure ng pamilya. Pressure ng negosyo. Pressure ng ministry. All of a sudden, ang bigat, bear. Amen? This is the moment in life where trials hit hard. Yung para bagang, ano pa Lord? Sige pa Lord. Basahin niyo Book of Job. Nawala ang negosyo niya, namatay yung mga anak niya, nagkasakit siya. Parang tuloy, patong-patong. Ang tawag dyan, bear. Amen? Life hits hard on you. Darating yung family problem. Merong magkakaroon ng sakit. May financial burden. Amen? Yung bang alam mo, prepared ka na. Alam mo, may emergency funds ka na. Pero bigla may dumating na pagsubok, ubos lahat. Pero huwag kang mag-alala. Greater is He that is in you than it is in this world. When the moment that the voice of God is silent, learn to trust on His presence. Amen? Hindi man nagsasalita ang Diyos, pero yung presensya niya, hindi ka iniwan, kasama ka pa rin niya, naglalakad, tumatakbo, umiiyak, nagbubuhat. When the voice of God is silent, keep trusting the Lord. Na-overcome ni David dyan. Amen? Yung depression, yung trauma, persecution, yung burnout. Bear po yan. Ibig sabihin ng bear, malaki, mabigat. Pero you're designed to overcome that. Learn to overcome. Pag may dumadaan kang ganyan ng sikreto na dyan, sisimplihin mo, pupunta ka sa burning bush mo, hingi ka ng lakas ka pa sa Panginoon. That's a moment of silence. Huwag kang magsasalita, labanin mo, lagpasin mo, buhatin mo. But never quit in life. Eh kung nag-quit si David, eh di walang Israel. Eh kung nag-quit siya, walang mga haring ipapanganak. Alam mo bang ang bigat ng destiny meron mo? Kaya ganyan ang testing at trial sa buhay mo. Kasi may nakatagong tagumpay sa loob mo. Hata sa kamay, hagurin na katabi, huwag kang bibigay. You are in a season where you're conceiving. Ang sabi ni Hannah, amen? J. Kujokam J. Si Hannah in the book of Samuel, wala siyang anak. Pero taon-taon, pumupunta siya sa templo, nag-o-offering, nag-worship kay Lord. Every year, pumupunta siya sa templo. Amen?
Pumupunta ang mga tao sa templo para magbigay ng offering, magpasalamat sa mga blessing. Pero yearly si Hannah pumupunta doon, walang anak. Pinagtatawanan siya ng mga tao. Ang sabi ni Penina, Hannah, wala kang anak, baog ka. Pero kahit wala siyang blessing, kahit wala nangyayari, yearly pumupunta siya sa Shiloh, may dalang offering. But one time, nanalangin si Hannah. Ang sabi ni Hannah, Lord, bigyan mo lang ako ng anak at ibibigay ko siya sa'yo. Amen? Kaya mo bang tiisin na yearly naglilingkod ka, yearly pumupunta ka sa templo, ginagawa mo lahat ng tama, pero wala kang nakikita? That's the season of sorrow. But that's a season where God is proving your heart. Anak, ano ba yung kailangan mo? Yung kaya ko, yung blessing ko ba kailangan mo? Ako. Pag may sakit ka, hindi ba napaglilingkuran? Pag nag-ahawig, hindi na paglilingkuran. Pag may testing ka, yun lang ba habol mo sa akin yung blessing ko? Proving. Season of proving. Season of testing. Amen? Sabi ni Hannah, Lord! Bigyan mo lang ako ng anak at ibibigay ko siya sa'yo. Kaya mo ba mag-pray ng ganon? Magpipray ka, Lord, bigyan mo ako ng girlfriend, ibibigay ko sa'yo. Kaya mo ba yan? Lord, bigyan mo ako ng negosyo, ibibigay ko sa'yo. Bigyan mo ako ng trabaho, ibibigay ko sa'yo. Samahan mo ako sa paaralang ito, bigyan mo ako ng wisdom, mag-aaral ako, at maglilingkod ako dito sa loob ng paaralang ito. Can you do that? Iba yun. Yung humihiling ka, para ibalik kay Lord. Ibang level yun. Tayo pag humiling, sa atin si Hannah, iba. Ano nangyari? Yung panalangin niyang may covenant, yung panalangin niyang may vow, narinig ng Diyos. At nung umuwi siya, naalala ng Diyos ang prayer niya, nabuntis si Hannah. Nabuntis siya, and after 1 year, nanganak na si Hannah. Somebody say amen. Amen? Nanganak si Hannah. Come here. Amen? Nung nanganak si Hannah, pinangalanan niyang Samuelita. Babae tayo, di ba? Pinalaki niya. Nung niluwal niya, pinadedi niya. Kasi nung unang panahon, wala pang gatas, wala pang Bear Brand, S26 Pro, wala pa. Breastfeed. Pinadedi niya, inalagaan niya. Sabi nung kanyang asawa si Elkanah, Hannah, balik na tayo sa templo. Hindi mo na. Bata pa si Samuel. Hindi ko pa siya pwedeng ibigay sa Panginoon. Bata pa, walang mag-aalaga. Pag naunat na, pag hindi na dumedede, doon. After 2 years, 3 years, 4 years, Hannah nurtured Samuel. Inalagaan niya, pinag-pray niya. Anak, tandaan mo 3 years old ka na. Pag 7 ka, bibigay na kita kay Lord. Usapan namin yun. Tandaan mo 4 years old. 4 years old ka na. Yung mga tinuro ko sa'yo 5 years old. 2 years na lang 6 years old. 7 years old. Hindi ka na dumedede. Naunat ka na. Marunong ka na maligo mag-isa. Ibibigay na testing na yan. Yung pinag-pray mo, yung hiniling mo, negosyo, trabaho, asawa, pamilya, binigay ni Lord. Did you nurture it? Yung girlfriend, binigay naman Yung asawa, binigay. Did you nurture it? Stop asking God for more. Begin to nurture. Begin to manage what has He given you. Dumating na yung time, 7 years old na. Hannah, tara. Ibibigay na kita kay Samuel, kay Eli. Eli, kilala mo ba ako? Ako yung 7 years ago, nag-pray na magkaanak. Sabi ko, pag nagkaanak ako, covenant ko kay Lord, ibibigay ko siya. Eto na si Samuel. Samuel is my first. He's my first. And I'm gonna give it to the Lord. Tayo ka, son. Tayo ka. Eto na si Samuelita. Kunin mo. Samuelita, sa akin ka. Amen. Iyak ka, iyak. Nay! 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 Anong ginagawa mo? Nay! Bakit mo ako binibigay? Would you imagine that? Bakit palagay mo basta sasama to? 7 years old, aalis sa nanay at tatay, sasama sa pari? Palagay mo sasama? Di! Nay! Nay! Nay, huwag mo ko iwan! Magpapakabait na ako! Maglilinis na ako ng plato, wag! Anak! Nag-usap na tayo dyan. Masakit din sa akin ito. Isipin mo, wala nang malikot sa bahay. Wala nang tamad. Wala na akong Uy, ba't? Anak, di ba, nag-usap na ako? Tayo? I told you, I will give you to the Lord. Huwag kang mag-alala, Bob. Iyak, iyak ka! Nay, wag! Nay, wag! Nay! A season of testing,
a season of proving. Eli, ikaw na bahala sa kanya. Babalik ako next year. Kunin mo na siya. Nay! Nay! Tatalikod na yan. A season of testing and proving. After a year, babalik si Hannah. Eli, hello, asan yung anak ko? Samuelita. Lumaki ka na. 8 years old ka na, pinagdala kita ng damit, hindi mo nakasya yan. Ni-nurture niya. Sabi ni Samuelita, Nay, damis kita. Nay, kailan ako uuwi? Sasama na ba ako? Yung mga kalaro ko, kilala pa ba ako? Sasama na ba ako, Nay? Di anak. Diba, sabi ko kay Lord ka, alam mo, someday, you will anoint kings in this land. Gagamitin ka mightily ni Lord. Binigay na kita kay Lord. I'm just here to check on you. Tatalikod na naman. Aalis na naman yan. Pero nakita ni Lord, Hannah, I've tested you. I've proven you. Now, Hannah, I will give you 5 more sons and 2 more daughters. Binigay niya yung first. Binigay 7. After 10, every year, pumupunta si Hannah. Every year. Kasi lumalaki si Samuelito. Every year, binibigyan niya ng bagong damit. Every year, anak, kapatid mo. The next year, anak, kapatid mo. Anak, kapatid mo. Sabi ni Samuel, Nay, binigay mo ako kay Lord, 7 binigay sa'yo. Okay ka rin, Tapos, every year, pupunta yung mga 7 kapatid niya. Tayo, Samuelito. Tayo, Samuelita. Sasabihin ni Hannah, tayo ng kuya nyo. Kuya nyo, servant of the Lord dyan. Yung mga kapatid niya, ang saya. Nakikita nila yung kuya nila, nagsiserve kay Lord. Alam mo, pag sumunod ka kay Lord, pamilya mo at maraming tao ang makikinabang. Amen? Taas kamay, taas kamay. Hagurin na katabi, kill your lions. Lion, ayusin mo sarili mo. The first person to lead is yourself. Mga pornography, addiction, sigarilyo, alak, mga trauma, anxiety. Ikaw lang makakaayos niyan eh. Amen? Surrender them. Kill your lions in private. Your private victory will bring public victory. What you conquer in private, the Lord will exalt in public. Amen? Season of testing and proving. And lastly, are you blessed? Alakpakan mo na, season of manifestation. Somebody say manifestation. Amen? Nung una, inanoint si David privately, walang nakakaalam. Ikalawa, propakita mo yung 2 Samuel, inanoint si David ng tribe of Judah. Nung natalo na ni David yung lion, natalo na ni David yung bear, natalo na ni David yung Goliath, inanoint siya on the second time. You need this second anointing. It's found in 2 Samuel chapter 2 verse 4. Then the men of Judah came and they anointed David king over the house of Judah. Ang Israel, 12 tribes po yan. Pag pinagsama mo yung 12 tribes, nagiging Israel. Pero si David, he was only anointed. The second anointing of David is for the anointing of Judah. Hindi pa binigay ang buong Israel sa kanya. Binigay sa kanya partial. I'm here to tell you, hindi ibibigay ni Lord sa isahan. Lahat ng pinagpipray mo, may day of manifestation yan. Pero hindi ibibigay ni Lord ng isahan. God will bless you partially. But not remain partially. He will begin to bless you partially. Titignan niya kung paano mo imamanage yan. Pinagkatiwala sa kanya ang isang tribo, the tribe of Judah, na mahala siya ng tama until ma-reach niya na yung fullness of his anointing, of his leadership. Kung saan, mga kapatid, in 2 Samuel 5 verse 3, the third anointing. So all the elders of Israel came to the king at Hebron, and King David made a covenant with them before the Lord, and they anointed David over Israel. This is the third anointing. Yung unang anointing, private. Silang dalawa lang ni Lord. Yung second anointing, partial, 1 tribe. Yung third anointing, pang-national anointing na. Every season of your life, you need your belief system to be changed. Every season in your life, you need a new anointing. Somebody say amen to that. Nung inanoint na si David dito, yung full measurement niya, yung maturity niya,
Nakokontrol niya na sarili niya. Nakakapag-lead na siya, nakakatulong na siya, na-handle niya ng mga testing, mga trials. Hindi na siya natutokso kay Bathsheba, hindi na siya naaakit sa kapangyarihan sa pera. Alam niya, ang buhay niya, ang purpose niya is to serve the living God, to lead His people. Full measurement. I don't know what season are you today. Could you show the last picture, the oil? Hindi ko po alam kung nasa season of discovery ka o nagpe-prepare ka. Hindi ko rin alam, baka nasa season of testing ka. Amen? Hindi ko rin alam, baka naman nagpa-function ka na. But I'm here to tell you, today the Lord wants to anoint you. You need anointing. David was anointed 3 times. Hindi lang isang beses ang anointing. We need constant flow of anointing. And it says in Psalms 23 verse 5. Psalms 23 verse 5. It says, you anoint my head with oil. Amen? And my cup, family, ministry, finances, work, business, my cup overflows. Kapag wala nang nag-overflow, pag tuyo na, pag wala na, ibig sabihin wala nang anointing. Pero huwag kang mag-alala. Basahin nyo to. Declare. 1, 2, 3. Ilagay ang kamay sa ulo at declare. Ilagay ang kamay sa ulo, yung isang kamay itaas and declare. Clap your hands for Jesus.